I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Sino pa ang nagsiwalat na dekada-dekada ang problema ng gobyerno meron tayo sa nasyonal? Iba si Pangulong Marcos. Sinabi niya, maya naman kayo. Pero doon na nalaman during the investigation na hindi lang pala ito nangyari during his term, but nangyari na for several decade na, ilang dekada na, ilang taon na, even before his term, ano? At sinabi niya rin na hindi na pala dumadaan sa local government ang mga projects, na dapat pala niyan talagang dumadaan pala talaga sa local government unit ang acceptance, approval and acceptance ng project bago mabayaran. Pero during the term of the previous administration, tinanggal ito. During the time na governor ako, never ako naka-accept ni isang project from the national government. Pero nung naging mayor ako, I think during my first term or second term, nag-accept pa kami. Pero after noon, wala na. Wala nang acceptance. So tinanggal during the time of the previous administration. So ngayon, wala nang check and balance. Dahil wala nang check and balance, minsan, akala namin, itong daan na ito, hindi na simento, pabudgetan niya ng provincial government, sisimintuin namin dahil hindi na simento. Only to find out na nabudgetan na pala, ghost project na pala yon ng national government na nasimento na pala dapat yan. So nagkakaroon hindi lang ng ghost project, kundi naging doble yung tama kasi gumastos pa yung provincial government. Hindi lang infrastructure project. Ang mga school, inooperan pa kami noon ng mga TESDA scholarship na kinukunan ng 40%. Tumanggi kami. So ang mga budget, 100 million, 200 million. Sabi namin hindi namin kaya yan. So kailangan mo, makaya mo lang yan kung meron kang ghost students. So hindi nga, kausap nga lang namin ng PNP, sabi niya, hindi lang ghost student, hindi lang ghost in infrastructure, meron nga ghost na retired. Ibig sabihin, yung retirement benefits, namatay na, pero still, nagkiklaim pa rin ng mga, may mga gano'n naman, halos lahat ng gobyerno, pero ang Pangulo natin ngayon, siya lang yung may lakas loob na sabihin, itigil nyo yan, mga putangin na nakakasira na kayo, nakakahiya na kayo. So ibig sabihin, nung lumabas yung mga ganitong issue, saka lang na found out na ganito na pala kalaki. Sobrang laki na. Ngayon, nagsisigawan ng mga tao. Pinaalam lang sa general public yung dekada-dekada na nangyayari sa ating gobyerno. At pasasalamatan natin yan sa ngayong administrasyon dahil ang administrasyon ito tinatrabaho na ang dekada-dekadang problema na yan ay dapat marisolba na sa panahon niya. Paresignin natin para matigil na ang investigasyon. Paparesignin natin para mapigilan na yung investigasyon na itigil ang korupsyon. Siguro ang pinakamaganda dyan, manawagan tayo na itigil ang korupsyon. And if you need me there, para manawagan, para itigil ang korupsyon, posibleng andun pa ako. Posibleng pupunta pa ako doon. Pero para iparesign yung tao na sa tingin natin nakatulong para maisiwalat ang problema ito ng korupsyon, walang it's purely political. So yun mga bes, narinig nyo si Gob Tamayo. Siya po ay kapartido ng Pangulo. Kundi po ako nagkamali, siya po ang presidente ng PDP Laban. So tama naman po yung sinabi niya. Kahit sino naman LGUs, no? Sa buong Pilipinas, alam po na nila yan na dekada na po ang korupsyon Hindi mo po pwedeng i-deny yan. Or hindi mo po pwedeng sabihin ngayon lang po nangyari sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. No, mali po kayo. Kahit sinong politician sa buong Pilipinas, alam na alam po nila na ang corruption sa Pilipinas dekada na po. Even sa mga dating cabinet secretaries, mga opisyal, nako, talaga naman kayo nga alam na alam nyo. Yan po ang sakit sa Pilipinas ang korupsyon matindi. Sabi nga ni dating Senator Miriam Defensor Santiago, kung malinis po tayo, kung malinis ang opisyal ng mga gobyerno, bakit nasasama tayo sa buong mundo, the most corrupt country in the world? Sabi niya nga, alam niyo po yan yung words niya, no, nung panahon na yon, during ng paglilitis kay dating Supreme Chief Justice Corona. So tama po yung sinabi ni Gob, no, Tamayo, na
talaga naman ang korupsyon ay matagal na. Only the President PBBM ang may matapang na pagsisiwalat sa korupsyon. Siyempre, naawa siya, no? Sa mamayang Pilipino, lalo ni mga nabahaan. Talaga naman ba, mga kababayan? Yung iba dyan nagpapayaman. Wow. Dahil sa pera ng bayan. Lalo yung mga contractors na, abangan po natin yung mga makukulong. Kaya ako, sang-ayon ako sa sinabi ni Gob Tamayo. So, yun mga bas, ano po ang komento nyo? Siyempre, maalala natin si PBBM. Siya lang may malakas loob na mag-expose sa mga corrupt. Sana po sa mga next administration, ganun din. At nawa hindi na po sila babalik. Basta wag lang mga Duterte makabalik. Maawa kayo sa Pilipinas, no? So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.